Well, alam mo, sa totoo lang po, yung objective lang naman po, I'm, imbestigahan. Pero, alam naman ng marami na itong issue ng 125 million pesos confidential funds ay ginamit lang talaga ng mga kalaban niya sa politika at administrasyon para pagtakpan yung talagang malalaking korupsyon sa gobyerno na nangyari. 1.5 trillion pesos na flood control funds ang winaldas ng Kongreso, 14 billion pesos na po ang confidential funds ng Office of the President. If they are really serious about looking at corruption sa confidential funds, dapat lahat po yun iniimbestigahan. So, parang, I think a lot of people know na ginamit lang yung issue yan para siraan at discredit si Sara. Pero, I'm open to investigation, di ba? Andyan naman ang COA, andyan ang Korte, or kahit pa mag-imbestiga sila i-impeach nga nila si VP Sara, alamang itutuloy naman nila yan. Sana nga, ako, gusto ko nga matuloy ang impeachment na yun para magkarinigan Sana, kaso lang sayang, pinakawalan nila yung impeachment ni President Marcos, it would have been an opportunity for the Filipinos to hear how he will defend himself. So sino ba talaga ang corrupt, sino ba talaga nagkamali, sino ba talaga ang liable. Pero right now, it's going to be VP Sara, and I'm confident that she will be able to defend herself. Bilang kayo po ay anti-corruption advocate, no? Tama po ba ang paggamit ng confidential funds sa OVP at DepEd? Ng OVP? Ang confidential fund po binigay kay Sara because kay VP Sara dahil siya rin po ay chairman ng NTF-ELCAC. And ang kanyang confidential funds ay ginamit para imbestigahan ang communist activities, especially sa mga eskwelahan. Dahil I know si VP Sara makakapagsabi nito, pero ito lang po yung mga alam ko. Dahil it's an open secret that ang fishing ground talaga ng komunismo ay mga eskwelahan. Ang mga magulang tayo, akala natin nag-aaral ang mga anak natin sa school, di natin alam, nire-recruit pa lang mga komunisto, dinadala sa bundok, ginagawang mga rebelde at nilalaban sa mga sundalo. So, si VP Sara as both chairman ng NTF-ELCAC and DepEd was operating through gathering intelligence. Alam po ng intelligence community yan sa mga sundalo na ngayon, wag na ho akong paniwalaan nyo, paniwalaan na lang natin yung investigasyon na mangyayari sa Kongreso pagka pinasok nila yung impeachment. Kaya maganda sana kung kahit Senate Blue Ribbon Committee mag-imbestiga dyan and make it open. Tapos pasukin po natin ang mga experts, mga fraud analysts, experts talaga para walang bahid politika, kahit siguro yung mga senador na allied or identified with the administration or with the VP Sara, pwede siguro wag munang mag-inhibit muna and allow the experts to bulat-latin, imbestigahan at ilabas ang kanilang report sa bayan through the Senate Blue Ribbon Committee kung may imbestigahan si VP Sara. At sana yun din ang magandang nangyari sana kay President Marcos, pero tinanggal na ang impeachment. Pero kung gusto lang natin to really come out clean para makita natin kung saan kanino ba talaga dapat magtiwala ang tao, I think both of them should volunteer themselves for investigations sa Senate Blue Ribbon Committee, investigated by experts and analysts, abogado, accountants, tingnan ng mga dokumento, sagutin nila at ipapresenta sa publiko sa Senate Blue Ribbon Committee ang resulta ng kanila pong investigasyon.